Dito, yung salubong may mga pictures ngayon at sinalubong nga siya ni Ambassador Romualdez at mukhang ang likod nila ay yung jet na ginamit daw po ng presidente. Okay. Sige, so whether siya po ay naka-jet o ano man pong kanyang sinakyan, nakakarwahe o ano man. Karwahe. Lumilipad yung kabayo. Umabot ng Amerika eh. Oo. Kaya ganun ang outfit, no? Sa bagay, yung outfit ng Pangulo parang kabababa lang ng karwahe. Bumababa, aangat, hindi katulad kay Presidente, talagang erosion. Karamihan ng survey firms, ang sinasabi nasa negative. Okay? Si Inday Sara, consistently, Sa last month na bili mo, hindi naman natin pwedeng sabihin, ay naku, hindi pa daw po yan po pwedeng magtaas Correct. Kasi wala naman daw paggalaw. Pwede ba natin idahilan yun? Baka ang sabihin sa atin nung nagtitinda, di wag kayo bumili. Doon ka bumili sa radyo. Mag-ano kayo, magluto kayo gamit ang kahoy at uling. Speaking of LPG, eto kami namumuong sama ng panahon. Uy. Opo, dito po sa Lubo, sa Batangas, ito ho'y pahapyaw po lamang. Kami gumagawa ng research dito. Meron palang itinatayo ngayon na napakalaking planta ng price gas diyan sa sa Batangas City. Opo, at ngayon meron pong dito, no? Merong resolusyon itong mga taga-Lubo at kanila pong kinokontra itong pagtatayo ng napakalaking planta ng price gas. Diyan po sa boundary ng Lubo at Batangas City. Abangan niyo po ang development dito kasi ako lang ay nagtataka kung bakit ang lawak na po ng kanilang kinabkab doon sa kabundukan at mukha po talagang malaki na ang nagawa nitong price gas na ito sa paggagawa ng kanilang planta. Jetty pa rin po ito, no? Sa may Verde Island Passage area. At sinasabi, meron daw ECC na nakuha. Kung nakakuha ng ECC yan, bakit ngayon nagreklamo itong katabing bayan, barangay na under Lubo? Medyo may something, ha? Sige, abangan niyo po ito. Ito ho, may panibagong laban itong mga taga Lubo na naman. Pati daw po si Governor V napatawag na po dito ng meeting kasi nga mukhang hindi nila na malayan itong napakalaking konstruksyon ngayon diyan po sa boundary ng Lubo at saka ng Batangas City. Ang laki, ang lawak. Laki ng konstruksyon, tapos Himalayan? Opo. Pwede at ba yun? Ang sabi ng taga-DENR, meron daw itong ECC. Di ba ang ECC requirement consultation? Bakit hindi nalaman ng mga taga-Lubo, Batangas ito? Ngayon na sila nagreklamo. So hindi sila nakonsulta? Oo, na naman, di po ba? Ang laki na, nakita ko na yung visuals nito. Bagamat at the end of the day, dito po, kahit na ano pang sabihin na po nating diskusyon sa radyo dito, at the end of the day, yung mga taga-Lubo pa rin ang dapat na gumalaw dyan at gumawa na po ng kaparaan ng legal. The court na sa bandang huli, diyan kayo maaaring dumulog para ho ipatigil yan kung yan po'y lumalabag sa mga panuntunang pangkalikasan na naman itong price gas na ito. Kung sila po'y nakikinig sa aming programa, bukas po ang aming pong istasyon sa inyo pong panig sa isyong ito. Pero may balita ako dito, mukhang sige. FM. Pati, ito ho yung report natin tinanggap na mukha daw po talagang naka-private jet daw po, mga kapatid. Tama ba? Kasi ang sinasabi dito, yung salubong may mga pictures ngayon at sinalubong nga siya ni Ambassador Romualdez at mukhang ang likod nila ay yung jet na ginamit daw po ng presidente. Okay. Sige, so whether siya po ay naka-jet o ano man pong kanyang sinakyan, nakakarwahe o ano man. Karwahe. Lumilipad yung kabayo. Umabot ng Amerika eh. Oo. Kaya ganun ang outfit, no?
Sa bagay, yung outfit ng Pangulo, parang kabababa lang ng karwahe. Oh, sige, pero ang sa akin lang po, sana po it's worth it, sir. Sige. Worth po sa gastos ng bayan. At sana nga pakinggan kayo ni Donald. Oo. Ronald McDonald. Char. Oh, sana nga pakinggan kayo ni Malay Donald. mo naman pakinggan siya. Malay nyo naman, pagbalik ng Pangulong Marcos Jr. dito sa Pilipinas, meron na siyang solusyon sa sakit ng ulo natin sa taas ng presyo ng krudo. Malay nyo. Oh, malay nyo, pagbalik. Baka sabihin sa kanya ni Donald who you? Magkakilala yata talaga sila. Magkakilala sila, hindi ba? Close sila. Anyway, sige. True FM. Basta ang tanong ko, hindi pa rin nagbabago. Ano? Asan na si Saldi nyo? Wala. Dito tayo sa totoo. Yun yung kampanyang yon na paaga when she made the declaration last February 18. So ang ibibigay ko po sa inyo ay national situationer. Anong nangyayari? What is the arena right now? Where are we going? And the things that we need to do. So unang-una po dyan, yung declaration ni BP Sara Duterte na bago ho ang arena nung siya'y nag-declare. Nung una, siya ay defendant ng impeachment dahil sa declaration niya naging frontrunner. And I think that is a very brilliant move. Because anytime na titirahin siya, pwede mong sabihin na mumulitika ka dahil nag-declare ako ng maaga. So, nakikita naman po natin yung ginagawa niyang pag-explain sa SMNI and she will be doing that every week. Tumutok ko kayo sa SMNI at doon niya i-explain dahil ano ho ba ang dun sa impeachment court, napakahirap siyang pumunta sa House of Representatives to explain. Napakahirap rin ho ng defense lawyers to be allowed to talk. So anong nangyayari ho, may naratibo, pinaltan niya yung arena, and then pinapalitan niya yung paraan para maintindihan ng tao ano ba talaga ito. So February 18, she ran, she was the first to declare, and then practically the unit team got dissolved. Wala nang pag-asa kasi before her declaration, meron pa nagsasabi na pakikiusapan natin si Inday, magre-reach out tayo. Ngayon ho, wala na yan. So dissolved na talaga ho yung unit team, no? Huwag na niyong asahan na bumalik. Next slide. Makikita po niyo yung collapse ng unit team. Kaya po hindi pwedeng ang ating framing ng messaging ay unity. Kasi siran-sira yun sa botante, no? So nakita nyo, 2022, unity team wins a landslide, Marcos Duterte alliance at its peak. For the first time in presidential history as well as national campaigns history, may nakakuha ng 31 at 32. Okay? So, malalaking bagay po yan. Kaya nga yung sa amin ho, sa publicus, we're setting up and we're looking for the 32 million. Whether you register or not, we want to locate you and we want to find out where are you. Kung hindi ka magsasabi ng katotohanan, hindi ka makakatulong dito sa gagawin natin sa 2028. Mid-2023, naglasign ho siya sa lakas. Tapos, nakita na natin yung cracks. No? June 2024, Sara resigns as Education Secretary. That was 19 June. So, it was actually 1 year in office. So makikita nyo na at nag-resign rin siya sa NTF-ELCAC kasi she was appointed by the President to be co-chair. By February 2026, she declared and permanently set aside the unit team. Next, the threats around BP Duterte's declaration. Number one is the impeachment complaint. Lumalabas ho at may nagpapalabas na she has been impeached. That is not true. In the first impeachment, the Supreme Court said null and void, as if hindi siya na-impeach. So mali po yung may nagpapalabas na impeach na yan at second impeachment po ito. Ang nangyari po sa committee, hindi po siya na-impeach, no? Wala pa ho doon. Ang 54-1 is a decision of the determination on form and substance. Okay? Sa substance, wala pang presentation ng evidence.
Kaya nga naglabas ako sa Facebook ko na hindi siya impeach. Kasi meron pang 10-3-3. 10 days for her to respond, 3 days for the complainant to respond, and 3 days for VP to respond. So that's a total of 16 calendar days. The Supreme Court made reference of calendar days and session days. Kung titingnan niyo po ang kalendaryo ng Kongreso, magre-recess po sila ng March 21 for the holiday break. Kailan magsisimula yung 10-3-3 around that period? So technically, either ang House magkaroon ng session while in recess, na napakahirap pong gawin yan, at saka lalo na yung klima natin na may global na gera, mahirap naman po mag-focus kayo na mag-focus sa impeachment. Pero handa siya. So nandyan yung impeachment complaint, at saka yung ICC. Nakita po natin ang presentation of charges ay ginawa na. Sinasabi nila durog na durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Yeah. Pinag-uusapan. Yes. Diba? Whether mali siya, whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon, internationally, on the kind of strong leader that countries should follow. So, at lumalabas po, dahil dito sa Brave 18, ito naman palang si Trillanes kasama na naman dun sa ginagawang pagligaw sa ICC. Kung titingnan nyo po, ang storya ng Duterte tungkol sa how should I put this? 3 characters, 3 individuals. Sonny Trillanes, who wanted to be vice president to PRRD, and he was given the door, no? Laila de Lima, who was jailed, and of course, babalik at babalik yan. So may mga personal na rason. Yung pangatlo ho ay si BBM, no? Bakit kailangan nating isama si BBM sa usapan? Kasi ho, wala naman hong pinakitang masama si PRRD. In fact, since the time of President Cory, pinag-uusapan na paano babalik ang mga Marcos. Okay? Parating may Pangulo, tinatanong, pwede bang ipalibing nyo sa libingan ng bayani? Anong ginawa ni PRRD? Early on in his administration, he chose to use his political capital to bury the guy at libingan ng bayani. So, kung ito hindi nasa isipan ng ating Pangulo, hindi ang problema kay PRRD, ang problema nandun sa Pangulo, no? So, history na yan, kasaysayan na ho yan ang nag-set niyan. So, kailangan po nating maintindihan ang mga bagay-bagay na ito, na kahit sa international may Duterte pinag-uusapan, pag may kilala kayong international media, tinatanong, how will she be different from the father? So, internationally, everyone knows PRRD. ASEAN level, everybody wants him. Why? Because the mold of leadership sa ASEAN is strong leader. Wala hong nahahalal sa ASEAN na malamya. At pag malamya, naaalis. Nakita niyo nagkudeta, no? Sa Myanmar, sa Thailand, sa Cambodia. Strong leader talaga ang prototype ng leadership sa ASEAN. So, apart from that, makikita nyo rin na napakahalaga na pag-usapan, next slide, yung Duterte as a competitive frontrunner. Bakit ho competitive? No? Dahil rinidefine niya yung arena na hindi na siya defendant, ngayon siya ay frontrunner. Kasi siya ang unang nag-declare. Ngayon, may mga analyst na nagsabi, hindi, magiging katulad yan ni Binay at ni Villar. Kaya po, siguro dun, yung ilan sa inyo na nakakita, parati ho akong sinasabing DDS, sinasabi ko hindi ako DDS. Bakit ho? Nahihiya ho ako doon sa original na DDS. Kasi noong 2016, kay Binay ho ako. Si Binay yung kandidato ko. Yun yung first time ko nakikita si PRRD sa mga debates. Parati ho niya ako linoloko na parati ho ako may dala mga box at folder. Sabi niya, day, ano yan? Sabi ko, sir,
platform ho namin. Alam mo, wala akong platform. Sabi ko, sir, kay Binay ho ito. Sabi, hindi, pakita mo lang sa akin. Sabi ko, ano ba itong kandidatong ito, no? Pangalawa namin pagkikita, nahiya naman ako sa kanya kasi, sir, nakabarong ho lahat ang aakyat sa stage. Ganun ba? Hindi ba maganda itong suot ko? Hindi, sir. Sa Pangasinan ho yun. Nagpabili siya ng barong sa palengke. Tapos sinanap niya ako. Sinabi pa niya kay Jojo Binay, asan yung may dala parati ng yung plataforma mo daw? So sabi ni Jojo sa akin, bakit alam na plataforma? Sir, tinatanong, kinukuha. Ganun ba? Di tinawag ako ni Jojo. Ito. Digong, ito si Malu. Di formally, nagkakilala kami. Doon sa debate sa Pangasinan. Sabi ko, sir, ba't mo ko hinahanap? Papakita ko sana yung barong ko. Suot na niya. Tapos sabi ko, sir, parang kita ko yung kamisa chino nyo. Ay, hindi ba ito maganda? Ay, sir, si Mayor Jojo, ang daming dalang barong. Si BP Jojo, ang daming dalang barong. Ganun ba? Bakit ho? Kasi yung barong niya, lampas, mahaba, tapos yung t-shirt niya, di ba, pag sa barong, nakikita. Tapos naka-maong ho siya. So sabi ko, sir, ibaba mo yung t-shirt mo para hindi, ganun ba? May ganyan-ganyan. Alam mo naman sa amin, wala kaming ganyan-ganyan. Sabi ko, sige. Pagkatapos, sir, wag mong i-roll yung barong. Bakit Makati? Kasi sir, cheap yung binili mo. Hindi ba kakatihin ka kung galing sa palengke? So sabi ko, pero nakabarong ako ha? Oo, sir, pero hindi, parang okay na yan. Basta nakabarong ako. Sige. Yung sunod na pagkikita namin sa debate rin, nung ayaw lumabas ni BP Jojo, sabi niya, Day, ano ba yung iyong kliyente? Ba't ayaw lumabas? Sir, kasi magpe-present kami ng data. Wala ng data. Tinan mo ako kung magtanong. So, yung pagiging kilala ko sa kanya sa debate, yung first debate na lahat kami nakunan ng litrato ng GMA7 na nakanganga, yun yung tinanong ni Mike Enriquez na tungkol sa pagnanakaw. Ito naman sinabi na namin kay Jojo Binay, huwag kang magre-raise ng hand tungkol sa nakaw. Any reference, huwag kang magre-raise. Nag-raise ng hand. Sabi ko, ano ba yan? So nakunan kaming nakanganga. Okay. Tapos nakita namin yung sequence, ang magtatanong pala kay Miriam, si Digong. Sabi ko, okay to. Lahat kami nagulat na nag-embrace sila. Ano ang tinanong ni Digong? Miriam, how are you? Sabi ko, ano ba naman ito? Debate ito. Tapos, tapos si Miriam naman sumagot, if there will be a president, it's him. So lahat kami nakaganon. Sabi ko, naghanda pa naman kami ng rebuttal. Nung nagtanong na si Miriam sa amin, matindi. Sabi namin, after nung debate, sabi ko sa kanya, sir, anong magic mo? Bakit ganon? Wala. Kayo, aral kayo ng aral. Tingnan mo ako, ganyan lang ako. Tapos kay Grace, yung medyo nahulog kami sa tanong niya, kung alas 3 na madaling araw at may pumutok, anong gagawin mo? Lahat kami nagtinginan. Sabi ko, ano ba ito? Magaling ho siya. Kasi, street smart and he can think on his feet. So sabi ni Jojo sa akin, kasi kinuha ako for debate preparation. Sabi ko, sir, talo na tayo dito. Hindi, Malu, talo na ho tayo dito. Bakit naman? Tingnan mo, sir, ha? Ganito si Makati, ganito si Davao. Parehong LGU. Parehong mga mayors, ang core. Naku, nakita ho namin sa survey namin, unti-unti kami nahuhulog. Tapos yung linya na unti-unting tumataas, si Duterte. So sabi namin, ano ba namang style nito? Tinapon niya ang playbook sa pananamit, sa pagiging kandidato, sa panliligaw. Talagang tinapon niya. Tapos wala naman siyang pondo sa ads. 'Di ba? Lahat nasa social media. Tapos, alam mo niyo what broke our back? It was the BGC rally. Kasi sa BGC, late na siyang dumating, hinihintay siya ng tao. Yung sabi ni Jojo, nasaan kayo? Sir, nandito kami sa BGC. Anong ginagawa niyo dyan? Tinitingnan ho namin reaksyon ng tao. Bakit? May iba pa bang reaksyon? Sir, naghihintay sila, walang pakain, walang patubig. Late na siya ng parang 5 hours, 6 hours. Pero nandun yung tao. So sabi ko, mahirap ito. So ang usapan na lang namin ni Jojo, kasi umalis na ho nun si John Vic. At kaya ko sinasabi si John Vic, dahil yan ang isang pangalan sa 2028.
iniwan niya ho kami. At ang role ko, para siya sabihin, wag mo namang gawin yan kay Jojo. Umalis na ho siya. So, si John Vic is the kind of a person who does that to your team. So, medyo nahirapan kami doon. So, Duterte as a competitive frontrunner, meron po tayong structural advantage kasi kaya ho siya hindi katulad ni Binay at ni Villar. Si Villar ho walang base. Una yon. Pangalawa, namatay si Cory. Hindi naman ho dahil kay Villar at ang tweet, ano yon, yung daan na sinisi siya. Basta yan, daan na yan. Daang hari, yan, that one. Hindi naman dahil doon sa atake. Simple lang, namatay si Cory. Si Noy na hindi naman pinapansin sa liberal, dati ho akong galing sa liberal dahil tinulungan ko si Mar nung senador. Pag tiningnan nyo sa mesa, wala naman doon si Noy. Nandun sa corner, kumakain ng chicharon, may inom ng coke at nagsisigarilyo. Biglang sinabihan siya ni Butch Abad, Noy, do you see the crowd? Nung namatay ang nanay niya. Bakit ko yun sinasabi? Kasi sa Filipino psyche, yung namatay ang leader, usually nagre-rebound yung anak. Okay? So, may structural advantage siya, hindi siya katulad ni Binay rin, dahil si Binay walang core. Ang core ni Binay, Makati. At in the process, we wanted the poor to also be part of his core. Hindi ho yun nangyari. What stands very clear kay Inday, tumakbo ang tatay ng 2016. Tumakbo ng midterm 2019. Naalala niyo yung nahilo tayo kung sino ang slate? Di ba ho dalawa ang slate noon? Slate ni Inday at slate ni PRRD. Kaya sa Manila, gulong-gulo kami. Ano ba yung politika nito? Talagang it throws any rule in campaign playbook. Nag-end ang 2022 with the highest approval rating, 80%, in presidential politics. Nanalo si Inday. Third time. Fourth cycle, si Inday used her political capital for Duterte 10. Okay? Nasalba niya. Sino nasalba niya? Si Aimee at saka si Villar. So that talks of the conversion of a Duterte. Okay? So 4 election cycles, national, yun hong mga politiko dito, naiintindihan nyo yung recency of election. Pag tumakbo ka nung huling election, ang taas-taas ng awareness sa'yo. So yun, that is going for Inday. No? Advantage niya lies in fragmentation. Pag maraming kandidato, lumalabas ang Duterte. So tingnan natin. Ilang election cycles ng presidente ang nananalo ang Duterte? Ilang kandidato sa presidente on the average ang tumatakbo? 8 ho. Since Cory's time. 8. So, on a one-on-one, delikado tayo. Kasi wala tayong makinarya, wala ang administrasyon, wala ang pondo. On a 1 against 8, lalabas ho tayo. Bakit? Yun hong enduring Duterte votes ay nasa 35% of the total registered voters. 35%. Dati ho siya, nasa 60. Inuga-uga, uga-uga. Kung titingnan mo yung trend niya, nandito siya, bumababa, aangat, bumababa, aangat. Hindi katulad kay Presidente, talagang erosion. Karamihan ng survey firms, ang sinasabi nasa negative. Okay? Si Inday Sara, consistently. At sino ang consistent na nag-take ng shocks? What makes her buoyant is Mindanao. Saan ka nakakita? 70%? 80%? Sabi ko, ano ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang boto. 70% kahit na anong tinapon. The more na tapunan, si Mindanao, the more na tumataas. Kaya nga sabi ko, itong administrasyon at ang latest, ang administrasyon nagpagawa ng 35,000 survey, 35,000 respondents. Wala akong kopya. Nanghahanap ako yung mga kaibigan ko sa administrasyon. Ang sabi sa akin, Duterte ka naman, bakit ka namin bibigyan? Hulaan nyo ano ang kanyang
preference, nasa 60. Kaya na-alarm sila, si administrasyon, nako, at kaya ko sinasabing brilliant move yung ginawa ni Inday, kasi mapipilitan ngayon si administrasyon, sino ang kandidato natin? Di ba? Naghahanap sila. Oh, sige, maghanap kayo, mag-away-away kayo. Ang malala, yung sa kabila, yung sinasabing kain-suka. At nagagalit ang mga kaibigan ko sa liberal, huwag mo naman kaming tawaging kain-suka. Ay, bakit sa usapin ng korupsyon, ayaw niyong tumindig? Simple lang. Kung mahal niyo si Marcos, hindi, sige, mahal niyo na. Pero sa 1.5 trillion to 1.9 trillion, wala kang sasabihin. Diba? Parang may mali doon. Oh, bakit ito napakahirap pagsamasamahin ang Pinklawan, ang Dilawan, at ang Makabayan? Ay kailangan ho kayong maglista. Bakit tayo nag-a-alliance building? Sino ang sa taas? Sino ang pangalawa? Paano ang galaw natin? Okay? So marami ho dyan. At sila daw ang opposition. Sabi ko, paano kayo naging opposition? Kumbaga sa trade union, parang kakampi rin ng management. No? O, kaya sabi ko, dun sa mga ibang nandun sa Dilaw, sabi ko, ang hirap niya, paano kayo tatayo ng stage? Sabi niya, hindi, ayusin namin. Magkakaroon kami ng kandidato. Oo, pero hindi kayo opposition. Si Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon ha. Naghihintay ako ng 60 eh. Si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. Si Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na gagawin. Sino ang may pondo? So magaling lang kayo sa paggamit ng pondo. Yun ngang maleta diplomacy, no? Kaya nakikita natin yung maleta, lokohan ng lokohan. Pag daw nagsasharon ka sa pagkain, ang tinatanong na, may maleta kang dala? So, advantage versus vulnerability and reframing the terrain. Napaltan na ho niya yung terrain. Oh? Hindi siya front runner siya, sabi sa akin ni Joey Salceda. Hindi naman sigurado yung mananalo. Bakit? Sino bang kandidato nagsabing panalo siya? Sinasabi lang namin competitive siya. Ngayon, kung hindi niyo naiintindihan yung base support, may problema kayo kasi kayo walang base.